Part to message. Message by Charmy Slowly. Purihin natin ang Panginoon. Pakinggan pa din natin ang salita ng Diyos. Tingnan mo sa Bible ngayong oras na ito. Sa Acts 4:12 at saka Revelation 20:15. Sabi ng Diyos sa atin. Kung bayan na yun, about salvation sa buhay natin. Ang ating kaligtasan si Kristo lamang, kapatid. Basahin mo sa Acts 4:12 at saka Revelation 20:15. Kumbahin na lang yun, kumbahin yun na verse. Kaligtasan mo sa Panginoon. Sinong masaya ngayon marinig niyang kaligtasan ang buhay niya sa Panginoon? Panindigan natin, hawakan natin si Kristo, yun ang kaligtasan natin. Yun ang kaligtasan sa buhay natin. Pag namatay tayo, doon tayo sa piling ng Diyos. Revelation at saka salvation, mga kapatid. Isulat ninyo para din yung maligtaan about salvation sa buhay ninyo. About sa kaligtasan ninyo sa buhay ninyo. Si Kristo na ang buhay ninyo. Kung ano mang buhay ninyo ngayon, kung ano mang mga kaligtasan ninyo, walain yun. Walain yun, si Kristo lamang panindigan ninyo sa buhay. Hawakan mo si Kristo, yun ang kaligtasan mo. Walang ibang makaligtas sa buhay natin. Kung namatay tayo, hindi ka maligtas sa ibang mga Diyos-Diyosan sa buhay mo. Kahit sa mga gawa mo, yung mga gawa mo na importante sa buhay mo, di ka na umalis hindi na ka nagsimba kasi yun ang mahal mo, ang iyong mga ginagawa. May ganun ang tao eh. Hindi nagsisimba, hindi nagpunta ng simbahan kasi minamahal niya yung isang bagay. Hindi kukunin sa Panginoon yan. Kaya i-share ko sa inyo, noon bago pa ako nag-Christian, naalaala ko yung nanay namin, nag-alaga ng maraming baboy sa probinsya. Ngayon, ang parang Diyos-Diyosan nila, kapitbahay pa lang namin yun. Kasi niyaya ko na mag-church, ayaw sumunod. Ngayon, ayaw daw niya magpuntang simbahan kasi may mga alaga siyang mga hayop, sabi niya sa akin. Sabi niya, sis, hindi ko magpunta sa simbahan kasi walang maiwan sa mga alaga eh. Sabi ko, yun ang Diyos-Diyosan mo, tandaan mo, sinabi ko sa kanya, tandaan mo, may time na kukunin sa Panginoon palawang disturbo na maglingkuran mo si Kristo. Yun tandaan natin mga kapatid. Kung anumang mga trial mo, anumang mga mahal mo sa buhay ngayon, minamahal mo yung mga work mo, trabaho mo, anumang mga mahal mo sa buhay, kukunin yan sa Panginoon pagdating sa oras na yun. Pagdating sa time na ayaw ng Diyos, na yun ang Diyos-Diyosan mo. Kukunin ng Diyos, totoo yan. Yun, naalala ko pa lang yung kaibigan ko, nag-alaga ng mga hayop. Pagkatapos, niyaya ko na mag-church. Ayaw mag-church kay wala daw sa mga alaga niya. Ngayon, pagdating sa oras, lahat ng mga alaga niya namatay. Kasi kalooban ng Diyos, yun ang disturbo sa buhay niya. Yung mga alaga niya, di siya nagsasamba sa Panginoon kasi doon ang sinasamba niya. Ganyan eh. Ganyan mga trabaho mo, kung sinasamba mo ang isang bagay na nakadisturbo na pagsamba mo sa Panginoon, kukunin ni Lord yun. Kukunin, totoo yan. Naranasan ko na ang lahat. Kasi mga kapitbahay ko na ganun. Ayaw nila magsamba sila sa Panginoon. Ayaw magpunta sa simbahan. Kasi may mga alaga sila, may mga disturbo nila sa isip nila. Ngayon, anong kaligtasan nila? Walang kaligtasan nila. Nangamatay pang mga alaga nila, kabuhayan nila yun. Kinukuha sa Panginoon. Kung anumang disturbo sa buhay mo, kukunin ng Panginoon yun. Totoo yan. Para walang sagabal, walang storm, walang trial sa buhay mo. Para ang pagsamba mo sa Panginoon, diretso, mag-worship ka sa Panginoon. Maligaya ang puso mo kung walang sabit. Walang sabit sa puso mo na disturbo sa buhay mo. Pagkabuti ng Diyos, lagi nag-warning ang Panginoon sa atin. Kahit man anumang mga trial sa buhay mo, basta mayroon kang Diyos
Iwanan mo yan. Huwag kang mag-alala, kapatid, kung ano mang nasa buhay mo. Praise God, purihin natin ang Panginoon sa buhay. Paglingkuran natin ang Panginoon. Tunay ang Diyos. Tunay siya. Tunay siya ang ating kaligtasan. Kaligtasan natin sa Kristo. Hindi tayo maliligtas sa mga bagay na sa mundong ito. Nakapapunta lang na sa sa hindi maganda. Ang kaligtasan si Kristo lamang. Tandaan natin mga kapatid. Si Kristo lamang ang kaligtasan natin. Walang ibang Diyos-Diyosan sa buhay natin. Tandaan natin. I-okit sa isip ninyo. I-okit ninyo ngayon ang oras na ito. I-okit sa atin pa to. Ilagay mo sa isip mo na nakaperimain ang Bible. Lahat dito. Iwanan natin ang lahat kung anumang disturbo sa buhay natin. Sumunod tayo ni Kristo. Sundin natin si Kristo kung ano itawag ni Kristo sa ating buhay. Yun gani. Tinatawag ka ng Panginoon, ayaw makinig ng Panginoon sa iyo. Kasi di ka sumunod sa Kanya. Hindi lahat tumatawag sa Panginoon na pakinggan ka ng Diyos. Hindi. Nabibingi ang Panginoon, lagi kang tumawag, oy, bakit ganitong buhay ko? Di ka sumunod ni Kristo eh. Di ka lingkod ng Diyos eh. Yun, tandaan natin ha. Hindi ka lingkod ng Diyos, hindi mo lagi tinatawag si Kristo sa buhay mo. Tatawagin mo lang kung mayroon kang problema, mayroon kang kabigatan, yun lang, Lord, tulungan mo ako, kapal mukha mo, yun lang ang sabi mo sa Panginoon. Napatulong ka, labon maganda pa ang sitwasyon, hindi ka nagpapasalamat sa Panginoon. Walang pasalamat. Dapat pasalamatan natin, wala o mayroon, pasalamatan natin ang Diyos, kasi siya naghanda para sa iyo. Totoo yan mga kapatid. Subukan mo ngayon. Tawagin mo lagi si Kristo. Kung di man kasi nasagot, sige, patuloy ka pa, patuloy. Kahit di kasi nasagot ng pulitin mo ang Panginoon kasi siya magbigay sa lahat. Yan. Ganyan ang mga lingkod ng Diyos, kukulitin natin eh. Lord, wala akong blessing. Gi-play mo ang Panginoon. Wala kang blessing, nara sa iyo. Wala kang blessing sa Panginoon kasi di mo paglingkuran na tunay si Kristo. Purihin natin ang Panginoon sa oras na ito. Kay maraming parimain ang Panginoon sa buhay mo. Paglingkuran mong tunay si Kristo. Siya magpabago sa sarili natin. Walang iba. Ngayon, wala kang Biblia, magbili ka ng Biblia. Saan ka nga lugar, saan ka nga dako sa mundong ito. Saan ka nga sa mundo dito na ilagay ng Panginoon. Magbili ka ng Biblia. Magbiblia, bili ka ng Bible mga kapatid. Salamatan natin ang Panginoon. Lahit anong oras, pasalamatan mo ang Diyos. Handa ang Panginoon, subaklulo sa mga tao na gusto o anumang gusto. Kaya sa akin, kahit saan ko nakarating, pag-pray ko lang ng mga bagay, Lord, gusto ko yan, gusto ko dito Panginoon, gusto ko. Ganyan ko eh. Nagsishare ko salita ng Diyos, pag-pray ko muna yung gusto ko eh. Uy, nagulat ako eh. Nakabili ko pag-uwi ko. Ang Panginoon naghanda para sa iyo. Kung nakita ka ng Panginoon, kung ano katapat ka sa Kanya. Nakita ang Panginoon ang puso mo. Kung sinabi ng Diyos, kung anumang mga narinig mo salita ng Diyos, iipon mo yan. Ilagay mo dito sa puso. Lagi mong dinidiligan ang salita ng Diyos para di siya nalalanta. Lagi mo siyang dinidiligan. Hindi lang basa na basa ka, basa. Hindi lang puro basa. Hindi naman tinanim sa puso mo. Puro ka basa, pakitang tao lang, puro ka basa sa Biblia, wala namang laman sa puso mo. Wala namang laman sa isip mo. Anong laman doon sa isip mo? Ang Panginoon na alam kung anong laman sa isip mo. Hindi ta maghusga ng tao. Ay, siya, ganun. Huwag mo husgahan ng tao. Kahit na mga mensahero, kahit anong mga leader sa simbahan. Kahit mga pastor minsan. Ang pastor, ginasaway ka, ginaano ka, gituligsa ka, ginaano ka, ginatukso ka kay lapitan mo yung sinong mali, si pastor ba, kahit pastor siya, sabihan mo, pastor, mali ka sa mensahe mo, pastor.
Sabihan mo. Natuwa pang Panginoon, koreksyonan mo.